po dito valve natin na Ford Wildtrak 3.2 liter 4x4 2013 model. Okay. Ito, kakabit na po natin ang kanyang filter. May kita po dito, meron po dito sa akin. Tandaan po natin, 70,000 kilometers ang pinakita natin. Suggestion check po. Palit na po kayo ng langis at saka ng filter bago po kayo bukabutan ng problema. Okay po, ito ang kanyang filter. I-locate nyo lang po rito yung kanyang pagpapasukan. Okay. Tapos, snag nyo lang po ito. Pumasok po yan. Okay. Ito naman po ay naka. Ganda na po natin yung ating oil pan. Kanina, yung oil pan po natin, nandun na rin po yung magnet at saka yung bubble gasket natin. Dapat ikinabit natin. Okay, so yun. Okay. Kabit po natin. Take oil. Ito na, boss? Lagay lang po tayo ng mga ilang tornilyo para kaya alternate po natin mamaya itong hihigpitan at 10 Newton meter. Meron po kayong torque wrench para hindi po malustrin yung motor nito. Okay. Itong video, lagay natin hand tight muna natin. Mamaya po natin diktitan lahat. Secure na po natin yung filter, yung gasket bago na po. Dito ka rin po yung magnet. Okay. Yan po, ganyan lang po. Kaya sa mga gusto po matuto dyan mga kalikot, yan, mag-mekaliko, DIY. Kailangan mo ng tulot. Ay, ganap kayo na reliable na mekaniko. Mas mainam po yung meron dito kayo alam habang pinagawin niya. Mainam yung pinapagawa niya, alam niyo. Diba? Basta pagawa lang kayo ng pagawa. Malaking bagay ito yung meron po tayo natutunan. Okay. May higitag ko lang po na ito. Ilagay ko yung mga tornilyo. At mamaya po, gamitan na po natin siya ng torque wrench at 10 Newton meter. Okay. I shall be back. Gamitan na po natin siya ng torque wrench. Ang setting ko po ay 10 Newton meter. 10 Newton meter. Pag po kayo nag-equip ng volt, alternate po, taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba. Okay, tapos pag po kayo mag-equip ng direction din. Pag po mag-equip po, ito na po.
po ba yung sasakyan. Tapos lapit na po. Detect din. Detect. Hindi na lang po pag-ipit ang gabi ko para sa ito. At 10 Newton meter. Dito lang mga pag-straight. Dito pa pag-straight. Kaya ng katang. Kaya ng trabaho. Pag-ipit na pag-ipit. Next is dito lang. Tuloy na pag-isip ng mga pag-isip at pag-isip po, taas ko ba, ito, focus ko double check ko yung part hindi po siya yung ordinary workbench. Mahilig kasi gumamit ng mga tools na mali ng calibration. So, medyo mahal na rin. So then, sa kapatid, sa pagkakaroon tayo nahiwagan tools. Wala na po mga kapatid. Guys, ayun po ako. Tapos na tayo rito. Kakargahan na po natin na langis dito sa kakargahan po na langis yan dito sa taas. Ano nito na? Meron po dito lakay na dipstick. Dito nakalagay yung dipstick. Itong dipstick ito, dito po yung nakalagay. Yan. Dito po tayo magsasalin ng langis. Mula doon sa taas. Bubuksan ko yung hood ng makina. Kasalinan ko po siya ng 6 liters muna. After na 6 liters, paandarin natin yung sasakyan. Pag mainit na siya, magdadagdag po ulit tayo ng additional. Hanggang po ma-reach po natin yung tamang level. Pero po itong right. Pero po itong dalawang nakikita nyo bar. Ito nasa baba, A, B. Kapag po malamig yung langis, pataas po siya. Kaya pag uminit po siya, tama lang po siya dito pumasok sa letter E.
Yan, ganyan po kataas po dapat yung level nyo. Yan, dito dapat yung level pag mainit siya. Pag malamig po siya, normal na tataas. Pag nakapatay po yung makina. Pero pag oras sa umandar na po yung makina at umikot na po yung langis, umikot na yung langis sa transmission, automatic hanggang dito po yun. Opo. Kasi papasok po yung langis sa mga mekano niya, sa mga transmission niya, sa segunda, sa tercera. Okay. Yun lang po, hanggang dito na lang po ang aking video. God bless po sa ating lahat at naway ay meron po kayong natutunan sa ating maintenance sa ating sasakyan. Ford One Truck 3.2 liter 4x4 6 speed 2013. Thank you and God bless.